Good morning mga kasipag. May ibabahagi naman ako sa inyo, no? Itong pagkain bukid. Itong pagkain bukid ay tinatawag sa aming kurot. Ito. So, lumalaki ito siya hanggang head size siya. So, ang katawan nito, ito, bagin. Tapos may mga tinik-tinik siya. Tapos ang dahon niya, 3 leaves lang siya. Ito. So, may scientific siyang pangalan, sa ibang tao ay gios o goes ang tawag nito sa iba. Goes. Alam nyo ba itong pagkain na to ay ang nakakaranas lang nito yung lumaki sa hirap. Lumaki sa hirap na tao katulad ko. Ito talaga yung pinakamasarap pagkain lamang lupa. So masarap pa to siya sa ubi, kamuti, kamuting kahoy, saging. Ito. Kung mayroon talaga nito, ito talagang kakainin ko. Ito. So kaya lang ito, matagal ang proseso sa paggawa nito mga kasipag. Dalawang paraan sa pagka-proseso, may pagkakaiba at may pagkaka-same siya sa paggawa. Ang unang paggawa nito ay yung babad sa asin. Yung pangalawa, bilad sa init. So doon tayo sa babad muna sa asin. Halimbawa, babad, pagkatapos mong balatan to siya, hiwa-hiwain mo siya ng ganito. Yung ganitong pagkakahiwa-hiwa, yung manipis lang siya. Yan. Yung tinatawag namin id-idan, mayroon ka dapat yung id-idan. Tawag sa amin id-idan. Ito siya. Yan. Pagkatapos ng babad sa asin, ito, pagkatapos ng hiwa-hiwa, kunyari halimbawa sa isang banyera, ang tubig ilalagay mo siya kalahati. Kasi pag linagay mo siyang hiniwa-hiwa ay mapupuno na yon. Kalahating tubig lang. Then lagyan mo siya ng isang Caltex para siyang buro. Alam mo ba yun? Yung parang buro na parang binuro siya na isda. Ganun ang paraan sa paggawa nito sa buro sa asin, babad sa asin. So pagbabad mo siya, paghiwa-hiwa mo siya, ibabad mo siya sa asin ng 2 araw. Then tanggalin mo siya pagkatapos ng 2 araw, tanggalin mo naman siya at saka doon mo huhugasan sa tubig. Sa tubig na tatawag naming daganasan. Ilagay mo siya sa sako o kaya ilagay mo siya sa moskitero. Dalawa kasing ginagamit namin dati, moskitero at saka sako. Yung sako ay hindi siya nangangalahati, kunti lang na mga lahating sako kasi mabigat to siya pag nabasa na sa tubig. Doon mo siya huhugasan sa daganasan, malakas na agos ng tubig para yung mga katas niya ay lumalabas. At yung moskitero naman, doon mo ilalagay siya sa malalim na hindi sasayad sa buhangin kasi yung pag nasayad sa buhangin o baras, yung mga buhangin niya ay papasok doon sa loob ng hinuhugasan mong kurot o gios, At alam nyo ba ang katas nito ay nakakahilo. So nakakahilo siya at saka nakapagpanipis siya sa balat. So sa kamay mo, yung kalyo mo talaga, araw-araw kang gumagawa nito, yung kalyo mo ay mawawala talaga siya pagnipis siya. At maganda siya kung mayroong marunong mag-experiment nito sa mga katas, pwede siguro siyang gawing alak o kaya siya ay gawing sabon. Kasi ang katas nito ay para kang nalasing sa alak. Sarap matulog. Yan. So, proseso doon tayo sa babad sa asin. Pagkatapos ng ukawan, 2 araw din sa tubig siya. Paghugas, tanggalin mo siya sa tubig at pigaan. Pigaan siya. Pagkatapos ng piga, pwede mo siyang lutuin. Pero mas maganda siyang lutuin mo siya kung ibilad mo muna siya sa araw. Isang araw mo siya ibilad. Then bago mo siya lutuin para malambot yung niya. Kasi ang laman nito ay katulad sa buro. Ay fresh ang laman nito sa buro. Hindi katulad sa bilad sa init. Ayan. Bilad sa init. Masarap. Pwede mo siyang lutuin na plain lang, asin. Pwede mo siyang lutuin na may gata. Pwede mo siyang lutuin na gata na may asukal. At pwede rin to siya isahog sa binignit. Alam mo yung binignit. Ayan. Kung gusto mo mag-imbak nito sa gawa sa buro, ibilad mo siya ng mga ilang araw, isang linggo para matuyo yung mga kurot na binabad sa tubig, galing sa tubig. Pag natuyo na yun, pwede mo siyang iimbak. So matagal siya ang proseso sa paggawa sa pagbabad sa asin o buro. So doon tayo sa babad sa bilad sa araw. Ang bilad sa araw naman ay madali lang, So pagkatapos mo siyang hiwa-hiwain, yan, bilad mo siya sa trapal. Pag bilad sa trapal, pag matuyo na siya isang araw, pwede mo siyang iimbak. Madali lang siya. I-imbak mo siya kung gusto mo siyang
gusto mong kumain, kumuha ka ng kalating sako, ibabad mo siya sa tubig, ganun rin, hugasan mo siya, ukawan, din 2 araw, tanggalin mo siya sa tubig at pigaan, no? Pigaan mo siya. At sa pagluluto nito, ganun rin, pahanugin mo siya, ibilad mo siya sa araw, ng 1 araw sa galing sa tubig. Masarap siyang kainin kasi pag nahanog siya mga kasipag, yung pagnguya mo siya, malambot siya kainin na parang maramdaman mo yung lambot na dumidikit sa ngipin mo, yung lalo na ang lasa, lalo na sa may gata at saka asukal. Magmi-mix yung kanyang linamnam ng kurot at saka yung lasa ng gata. So doon mo maramdaman na asap talaga kainin sa ganitong mga klaseng pagkain ng laman ng lupa. So yung kagandahan lang nito, pag natuyo siya kasi pwede mo siyang iimbak ng taon-taon, no? Taon-taon. Kahit ilang buwan, ilang taon yan, basta hindi siya basa. May stock mo siya na hindi basa, hindi yan masisira. Yan. So ang pagkukuha nito pala siya sa December hanggang May. Hanggang hindi pa siya nagdadahon sa May, pwede mo siya itong harvestin. Ina-harvest to ng ganyang buwan, no? December hanggang May. Kaya maraming may stock mo nito. At ito ay sagradong pagkain. So bakit ko tinatawag na sagrado? Dahil siya ay isa sa mga nakabigbigay ng buhay sa buhay ng tao, pagkain. Masarap siya talaga ang kurot. So yan, kung nakakatulong ang aking video, share and like lang. Salamat sa mga nanonood ng aking mga video.